Ang Iyaking Bundok. Nilikha ni Lino Cali Soriano. Sa kabundukan ng Sierra Madre, mayroong isang natatanging bundok, ito'y si Burno. Kakaiba siya sa kanyang mga kapatid na bundok, dahil madilim ang kanyang kulay at wala ni isang puno o halaman ang nabubuhay sa paligid niya. Inggit na inggit siya sa ibang bundok dahil, kahit nasa malayo, dinig na dinig niya ang masayang huni ng mga ibon, ang halos araw-araw na pagbagsak ng mga niyog sa may paanan ng bundok, na kinalaunan ay tumutubo. Nagiging batang niyog at lumalaki katulad ng mga matatayog na magulang nito. Halos gabi-gabi ay tumatangis si Burnok dahil sa labis na kalungkutan at kawalang pag-asa. Kung maririnig lamang niya ang usapan ng kanyang mga kapatid na bundok, sina Ate Sierra at Ate Madre, tiyak na papatayin siya ng mga ito sa inggit dahil sila'y makulay, maganda, at napakaraming mga puno at mga hayop ang nakapaligid sa kanila. At araw-araw, walang kapagurang humuhuni sa malamyos na tinig ang mga ibon. Isang gabi, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan, muling lumuha si Burno. Tila nakikidalamhati ang panahon dahil sa patuloy na pagkidlat at pagkulog. Nanalangin siya at humingi ng tulong sa mailikha para maging makabuluhan at masaya ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, isang maliit na ibon. Isang Philippine bush warbler ang bumaba sa may paanan ni Burno. Kinausap siya nito. "Bakit po ikaw malungkot?" tanong ng pipit. "Kasi pangit ako at wala ni isa mang puno o hayop ang tumitira sa paligid ko," sagot ni Burno. "Kawawa naman po pala kayo, Mang Burnok, hindi po ako mangangako pero sisikapin kong makatulong sa iyo para maging masaya ka rin tulad ko, katulad ng mga kapamilya kong ibon." "Paalam po," saad ng pipit. Makalipas ang ilang araw, matapos ang mga pag-ulan, isinama ng ibon ang kanyang buong pamilya para magtanim ng buto ng iba't ibang puno, bayabas, santol, guyabano, papaya, at iba pa. Nang mga sumunod na araw, dumating naman ang iba pang malalaking ibon gaya ng agila na may dala rin mga buto ng mangga, bunga ng dwarf coconut, mga ugat ng kawayan, at iba pa. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng tumubo ang mga butong itinanim ng mga ibon. Sa unang pagsilay ng haring araw, matapos ang halos isang linggong pag-ulan, nakita ni Burnok ang unti-unting pagtubo ng mga puno. Napahalakhak siya at naging masaya sa mga sumunod na araw. Makalipas ang ilang taon, lumaki na ang mga puno at nagsimulang dumami ang mga ibon na nagtayo ng kani-kanilang pugad sa mga sanga at katawan ng puno. Nagsimula na ring magtungo kay Burnok ang kambing bundok at iba pang mga hayop. Dahil dito, hindi maibulalas ang kaligayahan ni Burnok. Taimtim siyang nagpasalamat sa mailikha. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang matagal na pangarap, salamat kay Pipit at iba pang ibon na siyang nagpasaya ng mundo niya. Magmula noon, si Burnok ay hindi na isang iyaking bundok, kundi isang masaya at makulay na bundok na kinagigiliwan, hindi lamang ng mga ibon at hayop, kundi maging ng mga turista. Ano ang matututuhan natin sa kwento ng Iyaking Bundok? Tayo'y patuloy na magtanim ng mga puno para lahat ay lubos na makinabang. Kung nagbigay inspirasyon sa inyo ang kwentong ito, paki-like, share, at hikayatin ang mga bata na panoorin.